Mga subtitle ni Dima Torsok. May isang itim na ulap na tumataas sa ibabaw ng Russian Republic ng Tatarstan. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Ang pabrika ng terror sa rehiyon ay nasusunog na naman. Matinding dagok ang tinamo ng Russia mula sa Ukraine nang sirain nito ang sentrong gumagawa ng isa sa pinakamahalagang sandata ng Russia, Shahid drones. Iyan ang mga drone na ngayon ay nasusunog matapos ang matinding long-range strike ng Ukraine na tumama ng higit 800 milya lampas sa hangganan. Noong Agosto ilang mga outlet ang nag-ulat tungkol sa isang long-range strike na isinagawa ng Ukraine laban sa isang pasilidad ng drone sa Tatarstan. Ang Euromaidan ang isa sa una at nagbigay ng mahahalagang detalye. Sinasabi nito na kinumpirma na ng Secret Service ng Ukraine or Security Service of Ukraine ang nasabing strike at isang drone ng Ukraine ang tumama sa isang storage unit. Mayroong parehong Shahid drone na handa gamitin at bahagi ng drone na binili ng Russia mula sa ibang bansa. Kaya maingat pinili ng Ukraine ang kanilang target. Ang Tatarstan ay tahanan ng Alabuga Special Economic Zone na malapit sa lungsod ng Yelabuga at dito matatagpuan ang maraming pasilidad na gumagawa ng mga drone at electronics para sa militar ng Russia. Ang buong zona ay isang kolektibong pabrika ng takot. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Vladimir Putin para tuloy-tuloy ang produksyon ng long-range drone na inaasahan ng Russia. Ilang dagdag na detalye ang nagmula sa United 24 Media. Sinasabi nito na ang particular na storage unit na tinamaan ng Ukraine ay matatagpuan sa isang maliit na pamayanan na tinatawag na Kazil-Yule. Isinagawa rin ito ng Security Service of Ukraine Special Operations Center A na kilala bilang Alpha Group. Natataranta ang Russia sa Alpha Group at tama lang naman. Gumanap ito ng mahalagang papel sa 2022 Kharkiv counteroffensive ng Ukraine. Muling nabawi ang ilang mga lugar na sinakop ng Russia. Kasalukuyan itong sangkot sa mga long-range drone strikes, bukod pa sa pagiging bahagi ng trabaho ng Security Service of Ukraine sa paghuli ng mga espiya ng Russia, mga simpatsya at mga infiltrator na maaaring magdulot ng pinsala sa loob ng Ukraine. Pero balik tayo sa Tatarstan. Hindi ito ang unang beses na tinarget ng Ukraine ang republika na ito. Gaya ng sinabi ng Kiev Independent sa ulat nito tungkol sa pag-atake. Ilang beses na itong tinamaan ng Ukraine mula nang ilunsad ng Russia ang kanilang pananakop. Halimbawa, noong Abril 2, 2024 inilunsad ng Ukraine ang pinakamalalim nitong pag-atake sa teritoryo ng Russia noon sa pamamagitan ng pag-atake sa rehiyon ng Tatarstan na nagdulot ng sugat sa 12 katao at tinarget ang isang pasilidad ng paggawa ng drone at isang oil refinery. Sumunod pa ang mas maraming pag-atake kung saan ang Agosto 8 ang pinakahuli sa malinaw na pinaigting na kampanya ng Ukraine na burahin ang Alabuga Special Economic Zone sa mapa. Ang Security Service of Ukraine ay labis na natuwa na ipaalam sa Russia ang kanilang nagawa. Sa isang post sa Telegram na nag-aanunsyo ng pag-atake, sinabi ng Security Service of Ukraine, "Ngayong umaga, tinamaan ng long-range drones ng Security Service of Ukraine Special Operations Center A ang isang logistics hub kung saan nakaimbak ang mga Shahid na handa ng gamitin, pati na rin ang mga dayuhang pyesa para dito." Ang bodega na ito ay matatagpuan sa bayan ng Kazil-Yule, Republika ng Tatarstan. Nagbigay ito ng dahilan sa pag-atake at dagdag pa, patuloy ang security service sa demilitarisasyon ng mga pasilidad militar ng Russia sa likuran ng kalaban. Ang mga Shahid storage warehouse na ginagamit ng kalaban para takutin ang Ukraine gabi-gabi ay isa sa mga lehitimong target militar. Bawat matagumpay na operasyon na ganito ay nagpapababa sa kakayahan ng kalaban na magsagawa ng digmaan ng pananakop laban sa Ukraine. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya sa video. Sa ngayon, naiwan ang Russia na sinusubukang gawin ang palagi nitong ginagawa. Magkunwaring walang nangyari. Ayon sa Kiev Independent, wala pang opisyal na pahayag mula sa Ministry ng Depensa ng Russia sa oras ng paggawa ng video na ito. Malamang ay walang ilalabas na pahayag. Bakit? Karaniwang ginagawa ng Russia kapag nagtagumpay ang Ukraine sa pag-atake ay mag-deny, ilihis ang usapan, at magsinungaling tungkol sa nangyari. Ipapahayag ng Russia na napabagsak ng kanilang depensa
sa himpapawid lahat ng drone na dumaan sa kanila. Kung may video ng resulta ng drone attacks ng Ukraine, igigiit ng Russia na debris lang, hindi drone, ang sanhi ng pinsala. Malakas ang depensa sa himpapawid ng Russia, kaya napabagsak nila ang mga drone ng Ukraine na nagdulot ng sunog. Hindi na makakapagpalusot ang Russia ngayon dahil maraming video ang nagpapatunay sa nangyari. May 2 video na nagpapakitang ginaya ng mga drone ng Ukraine ang disenyo nito. Nagsisimula ang una sa pagkuha ng video ng cameraman ng isang magandang, malinaw na langit sa Tatarstan. Mga sakay ng araw. Ang may matalas na pandinig ay agad maririnig ang ugong ng paparating na drone. Ipinapahiwatig nito sa atin na ang ating baguhang videographer ay nagmamasid sa langit para sa alam niyang paparating. Pagkatapos ay lumitaw ito. Sa una, parang maliit na tuldok lang sa langit. Papunta na ang drone ng Ukraine sa imbakan ng Russia. Nag-zoom in ang video, kitang-kita ang drone sa buong kagandahan nito. At habang may isang boses ng Russian na nagpapanik at sumisigaw sa likuran, bumaba ang drone at tumama ng direkta sa target nito. Walang makikitang air defenses. Hindi nagpapaputok ang mga anti-air guns ng Russia. Dahil mukhang malinis ang daan ng drone ng Ukraine papunta sa target nito. Mas masakit pa, may isa pang mas maikling video na nagpapakita ng impact sa ibang anggulo. Makikita sa video ang drone sa ere bago ito bumaba at sumabog bilang malaking bola ng apoy matapos tumama sa gusali. Hindi ito matatanggi ng Rusya. Kaya tahimik ang Rusya dahil wala silang pagkakataon na aminin ng kanilang defense ministry sa buong mundo. Ang malinaw na ipinapakita ng ebidensya. Binomba ng Ukraine ang imbakan ng drone sa Tatarstan. Mapapansin ng mga matalas ang mata. Sa mga video ng Ukraine, ang close-up ng drone na nagpapakita kung alin sa mga long-range na sandata ang ginamit sa pag-atake. Nagbibigay sagot ang Euromaidan Press para sa mga di pamilyar sa drones ng Ukraine. Isang Lyuty drone ang nagdulot ng pinsala at isa ito sa pinaka-nakakatakot na drone ng Ukraine. Noong Agosto 4, 5 araw lang bago tinamaan ng Ukraine ang imbakan ng drone sa Tatarstan. Naglabas ang Forbes ng profile tungkol sa Lyuty drone at tinawag itong makapangyarihang unmanned aerial vehicle. Tugon ng Ukraine sa mga shahid ng Russia. Sa totoo lang, malamang na mas maganda talaga ang drone ng Ukraine. Sinimulan ang pagdevelop ng Lyuty noong 2000 at 22 habang abala ang Ukraine sa unang depensa nila laban sa pananakop ng Russia. Noong panahong iyon, maaaring isang pangarap lang ang ideya na gamitin ito para tamaan ang mga target sa loob mismo ng Russia, lalo na dahil sinabi ni Putin na ang pag-atake sa teritoryo ng Russia ay isa sa mga pulang bandila na magpapalala sa digmaan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang Ukraine. Noong 2023, natapos ng Antonov State Company ng Ukraine ang paggawa ng Lyuty drone. Kaya naging operational na ito sa Ukraine. Noong 2024, nagsimulang lumipad ang mga drone papuntang Russia para sirain ang mga importanteng infrastruktura. Kung may drone man na perpekto para sa trabahong iyon, ito ay ang Lyuty. Ang mga unang version ng drone ay kahanga-hanga na talaga. Kaya nilang lumipad ng mga 600 at 20 milya habang may dalang 100 at 10,000 pampasabog. Sapat na iyon para makarating ito sa teritoryo ng Russia, pero kaya rin nitong lumipad ng malayo para sirain ang mga pasilidad ng paggawa ng drone ng Russia sa Tatarstan. Kaya nagpatuloy ang trabaho. Ang tuloy-tuloy na pag-upgrade sa orihinal na Lyuty ay nagbigay dito ng abot na 1,200 at 42 milya, habang may dalang 165 libra na pampasabog. Mas malayo na ngayon ang nararating ng drone at mas malakas na ang tama nito kaysa dati. At itong in-upgrade na version ng Lyuty, ang tila sumira sa pasilidad ng imbakan ng drone ng Russia sa Tatarstan. Mas kahanga-hanga pa, inasahan ni Antonov, halos lahat ng posibleng problema na maaaring pumigil sa Ukraine na gamitin ang drone para sa malalayong pag-atake. Halimbawa, tingnan natin ang electronic warfare o mga sistema ng electronic warfare. Nakapag-develop ang Russia ng mga technique sa electronic warfare na nagpapahintulot sa kanila na i-jam ang mga drone ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga signal ng nabigasyon at komunikasyon. Para sa drone na tulad ng Lyuty na pumapasok sa Russia, sapat na sana ang mga sistemang electronic warfare
para mapigilan ang pag-atake ng Ukraine. Sa mismong daraanan nila, milya-milya ang layo mula sa mga target na dapat puntahan. Kaya ang LUT ay hindi pinapagana ng remote. Ibig sabihin, walang signal ng komunikasyon mula operator papunta sa drone. Sa halip, ang LUT ay may Global Positioning System at Inertial Navigation System na gaya ng makabagong misil na gumagabay dito sa simula ng paglipad. Habang papalapit ang drone sa target nito, ang mga navigation system na iyon ay pinapalitan ng isang artificial intelligence-powered na machine vision system. Matibay laban sa maraming uri ng electronic warfare, pinapayagan ng sistema si LUT na magplano ng mas komplikadong ruta ng paglipad agad. Ang mga bahagi na tinutukoy nito ay nagbibigay daan din dito na makaiwas sa radar detection at umiwas sa mga short-range air defense system na inilalagay ng Russia para pigilan ang mga drone ng Ukraine. Balikan ang mga video na napag-usapan kanina. Nabanggit kanina na walang narinig na tunog ng Russian air defense systems na nagpapaputok ng mga bala papunta sa direksyon ng drone ng Ukraine. Ngayon, malinaw na kung bakit. Tinulungan ng artificial intelligence ng LUT na matukoy ang rutang ginamit ang mga blind spot sa planta ng Tatarstan. Maraming ganoong mga blind spot ang umiiral. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,000 at 200 at 4 na anti-aircraft warfare system. Pinapahaba at ginagamit ng Russia ang natitira sa abot ng kaya nila. Ngunit imposibleng bantayan lahat ng posibleng daanan ng himpapawid sa mahahalagang pasilidad nila. Sa isang perpektong mundo, ang mga pabrika sa Tatarstan ay magkakaroon ng mga sistema ng depensa sa himpapawid sa lahat ng dako. Para kay Putin, sobrang laki ng Russia kaya hindi kayang protektahan ang buong bansa. Lalo pang imposible ito dahil karamihan sa sistemang ito ay gamit para depensahan ang mga teritoryo ng Ukraine na sinakop ng Russia. Nagkakaroon ng maraming pagkakataon sa kaliwat kanan para magamit ng Ukraine ang kanilang LUT drones at sinasamantala ito ng Ukraine. Hindi ito ang unang beses na nagdulot ng pagkabigla ang drone sa Russia, tulad ng pag-atake noong Agosto 9 sa Tatarstan. Hindi inaamin ng Russia na natatamaan ng Ukraine ang mga target nila gamit ang long-range drones. Pero itinuturo ng Forbes ang maraming halimbawa kung saan malamang na isang LUT ang ginamit. Noong Enero 2000 at 24 tinamaan ng Ukraine ang oil depot sa St. Petersburg. Naglakbay ng 500 at 60 milya ang drone ng Ukraine para sa pag-atake. Kaya malamang LUT ang ginamit na sandata. Sumunod pa ang maraming pag-atake. Tinamaan ng LUT ang Mozdok Air Base noong Hunyo 2024, noong 2000 at 25 ginamit ng Ukraine ang upgraded na drone para tamaan ang oil at gas pipeline sa Russia. Napatunayang napaka-epektibo ang sagot ng Ukraine sa Shahid. Iniulat ng Militani na ginagamit na ngayon ang drone sa 80% ng mga pag-atake na isinasagawa ng Ukraine laban sa mga oil refinery ng Russia. Ngayon tinatarget na rin nito ang drone storage facilities. Pag-usapan natin ang gastos. Ang isang LUT ay nagkakahalaga ng $20,000 gawin. Bagamat nagkakaiba-iba ang mga pagtataya, ayon sa Center for Strategic and International Studies, umaabot na ngayon sa humigit kumulang 350,000 ang gastos ng Russia para gumawa nito. Malamang na mas mura ang isang Shahid drone dahil wala itong mga makabagong artificial intelligence system na makikita sa LUT. Gayunpaman, sa presyong iyon, kailangan lang makasira ng 6 na Russian Shahids ang drone ng Ukraine para mabawi ang puhunan. At hindi pa kasama dyan ang malaking butas sa bubong ng winasak na storage facility na kailangang ayusin ngayon. Kahit ilan pa ang Shahids na nawasak ng atake ng Ukraine, iyon lang talaga ang hindi alam tungkol sa nagawa ng Ukraine. Ilan kayang Shahid ng Russia ang nasira dahil sa isang LUT? Hindi isisiwalat ng Russia ang sagot. Pero kung winasak ng drone ng Ukraine ang storage facility, siguradong dos-dosenang bilang iyon. Pinapakita nito ang mataas na disenyo at matalinong target selection ng Ukraine sa paggamit ng long-range drones na malayo sa estilo ng Russia. Dito na papasok ang mas malawak na epekto ng pag-atake ng Ukraine sa Tatarstan. Una, balikan natin ang dahilan ng Security Service of Ukraine kung bakit nila isinagawa ang pag-atake.
Sabi ng Security Service of Ukraine, layunin ng Ukraine na i-demilitarize ang Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa maraming target sa loob ng bansa hanggat kaya. Ang Alabuga Special Economic Zone ay isa sa mga pangunahing paraan ng Russia para matiyak na meron silang sapat na mga drone upang magsagawa ng mas matindi at malalayong pag-atake laban sa mga lungsod ng Ukraine. Tulad ng nabanggit ng Cable News Network noong Agosto, 8 ang mga pabrika sa Alabuga ay walang tigil sa paggawa ng mga drone para matugunan ang mga hinihingi ni Putin. Halos 70% ng produksyon ng Shahid drone ng Russia ay nasa sariling teritoryo na. At ang Alabuga ang pangunahing susi rito. Patuloy lumalawak ang lugar na ito. Ipinapakita ng satellite image noong Hulyo na nagtayo ang Russia ng bagong pasilidad at dormitoryo para sa mga manggagawa. Siyempre, lahat ng drone na ginagawa sa mga pasilidad na iyon ay kailangang itago muna bago ipadala sa mga lugar kung saan kailangan ng Russia na ilunsad ang mga ito. Iyan ang pagkakataong sinamantala ng Ukraine noong Agosto 9. Maaaring tinamaan ng Ukraine ang ilang pasilidad sa Tatarstan. At tiyak na may isang storage unit na tinamaan. Sapat na iyon para maapektuhan ang supply chain ng Russia. Ngayon, may bagong detalye tungkol sa paglago ng Alabuga Special Economic Zone. Ayon sa ulat ng Forbes, noong Agosto 10, malaki ang naging papel ng Iran sa pagkuha ng Russia ng Shahid drones. Noong unang bahagi ng 2023, pumayag ang Iran sa kasunduang dolyar, 175 bilyon para pahintulutan ang Russia na gumawa ng Shahids sa kanilang teritoryo. Bago iyon, kumita ang Iran mula sa isang kasunduan kung saan nagpadala ito ng 6,000 Shahids sa Russia sa halagang dolyar 173,000 bawat isa. Umabot iyon sa karagdagang dolyar 1.1 at 58 bilyon na pumasok sa kaban ng Iran bago pa ang kasunduang dolyar 175 bilyon. Pero ngayon, sinasabi ng Forbes na maaaring nagsisimula ng makaramdam ng panghihinayang ang Iran bilang nagbenta. Hindi na talaga kailangan ng Russia ang Iran ngayon. Na pinapatunayan ng katotohanan ang Russia mismo ang gumagawa ng hanggang 70% ng sarili nitong Shahid. Malamang hindi inasahan ng Iran yon. Malamang iniisip niyang kikita sila ng bilyong dolyar sa Ukraine war dahil sa pagtutok ng Russia sa paggawa ng mas maraming mekanisadong unit para sa pagsalakay. Oo, gagawa ang Russia ng sariling Shahid, pero kailangan pa rin nila ang Iran para sa kakulangan. Nang nagsimulang mas umasa si Putin sa paggamit ng mga drone, siguradong nagkikiskisan ng mga palad sa tuwa ang Iran dahil sa dami ng perang papasok sa kanila. Hindi nila makukuha ang pera dahil sa desisyon nilang payagan ang Russia gumawa ng sariling Shahid. Siyempre, isang atake lang sa Tatars ay hindi magpapabalik agad sa Russia pabalik sa Iran. Para makabili ng mas maraming drone, kailangang magdulot pa ng mas malaking pinsala ang Ukraine. Kung mangyari iyon, maaring mapilitan ang Russia na magbayad ng mahal para sa mga drone na ikinaiinis ng Iran dahil hindi nila ito maibenta dahil inilipat ng Russia halos lahat ng produksyon ng Shahid sa sarili nitong teritoryo. Malaki talaga ang itinaas ng produksyon ng drone ng Russia. At dahil sa pagtaas na iyon, kinakaharap ngayon ng Ukraine ang mas maraming Shahid na pinapadala ng Russia papasok sa kanilang teritoryo, na nagiging isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-atake sa Tatarstan. Ang bawat Shahid na nasisira ay isang drone na hindi na magagamit sa lungsod ng Ukraine. Mahalaga ito sa panahong mas matindi ang mga long-range drone strike ng Russia kaysa dati sa buong digmaan sa Ukraine. Nabanggit kanina na maingat pinipili ng Ukraine ang militar na target ng Luty drones nila. Hindi ginagawa ng Russia yan gamit ang kanilang mga Shahid. Basta nagpapadala lang sila ng daan-daang drones sabay-sabay para atakihin ang mga lungsod ng Ukraine at magdulot ng kaguluhan sa mga sibilyan ng bansa. May datos ang Al Jazeera. Noong Agosto 3, iniulat ng Al Jazeera na naniniwala ang Agence France-Presse News Agency na nagpakawala ang Russia ng 6,277 drones na 16% na mas mataas kumpara sa naunang buwan na may record-breaking na bilang. Sa 6,277 na drones na iyon, 6,100 at 20 ay mga Shahid, yung uri na kamakailan lang pinabagsak ng Ukraine sa Tatarstan. Katumbas ito ng halos 177 Shahid drones na pumapasok sa Ukraine bawat araw noong nakaraang buwan.
nagpakawala ang Russia ng 423 drones sa Ukraine noong Hulyo 2024. Sa loob lamang ng isang taon, napataas ng Russia ang produksyon hanggang sa ginagamit na nito ngayon ang 14 na beses na mas maraming drones bawat buwan kumpara noong 2024. Lalalang lalo ito kung makamit ng Russia ang drone production targets ni Putin ayon sa Newsweek. Ayon sa Institute for the Study of War, sinusubukan ng Russia na makarating sa puntong kaya nitong maglunsad ng 2,000 drone laban sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. Nakakawasak iyon. Pero may ilang positibong bagay na maaaring makuha ng Ukraine mula sa balitang ito. Isa sa mga dahilan kaya nakatutok ang Russia sa paggawa ng drone ay dahil paubos na ang mekanisadong unit na inaasahan ni Putin sa pananakop. Ayon kay Dr. Jack Watling, eksperto sa militar mula Royal United Services Institute, sa Sky News noong Mayo, maubos na ang mga lumang Soviet na kagamitan ng Russia tulad ng tangke, infantry fighting vehicles at artillerya mula ngayon hanggang kalagitnaan ng Taglags. Kaya ang kakayahan ng Russia na palitan ang mga nawala ay lubos na aasa na lamang sa kung ano ang kaya nitong gawin mula sa simula. Maaaring hindi mahalaga para sa Ukraine ang magandang balita, lalo na kung libu-libong Shahid drone ang umatake sa kanilang himpapawid. Kaya naman kailangan ang mga pag-atake tulad ng nakita natin sa Tatarstan. Kung titingnan mag-isa, mukha lang itong hiwalay na pag-atake sa imbakan ng drone ng Russia sa Tatarstan. Pero hindi ito ganoon. Sa halip, bahagi ito ng sistematikong pagsisikap ng Ukraine na sirain ang mga imbakan at pasilidad ng paggawa ng drone ng Russia. Ang lumalawak na Alabuga Special Economic Zone ay isa sa pinakamahalagang target ng Ukraine habang lumalalim ang digmaan papasok ng 2025 at patungo ng 2026. Itong zona ang tutulong sa Russia na maabot ang 2,000 drone kada araw na target ni Putin. Ang tanging paraan para mapigilan iyon ay ang sunugin ang buong zona. Ibinibigay ni Liuti sa Ukraine ang kailangan nitong kasangkapan para magawa ang trabaho. Malaki ang posibilidad na mas marami pang ulat tungkol sa paggawa at imbakan ng drone sa Tatarstan ang sasabog at lalabas sa mga susunod na buwan. Ngayon, ang mga drone na lang ang tanging bahagi ng militar ng Russia na tumataas ang bilang. Maaaring makaranas din sila ng matinding kakulangan sa lalong madaling panahon. Katulad ng mga misil at tangke ng Russia, nauubos na rin ang makina ng digmaan ng Russia at talagang matindi ang mga bilang. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mga bagong balita sa malalalim na pag-atake ng Ukraine sa Russia.